Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, ay hindi upang hatulan ng maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa ating pagdiriwang ngayon ay pinagdiriwang natin bilang pamayanang Kristiyano ang pagtatampok sa banal na krus. Hindi ba parang kakaiba na tayo mga Kristiyano, itinatanghal natin ang krus? Ang krus na simbolo ng kaparusahan. Ang krus na simbolo ng paghihirap at kamatayan. Pero para sa ating mga Kristiyano, iba ang kahulugan ng krus. Ang kahulugan ng krus para sa atin ay kaligtasan. Dahil krus ang naging paraan ng pag-aalay ni Jesus ng Kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Para sa mga Hudyo at mga Grego, sabi nga ho ni San Pablo, ang krus ay tila'y kalokohan para sa kanila. Dahil ang krus ay simbolo ng kamatayan. Pero tayo mga Kristiyano, tumitingala tayo sa krus dahil hindi kamatayan ang nakikita natin, kundi buhay ang nakikita natin. Buhay na inalay ni Kristo sa krus. At para sa atin, nagkaroon tayo ng buhay kasama ang Diyos. Kaya po, tama lang din na tayo mga Kristiyano ay nagbibigay parangal, respeto sa krus. Kaya nga, hindi ba sa atin mga Kristiyano, sa ating bahay, meron tayong krusipiho sa bahay? Paalaala ng pagliligtas ni Jesus. Hindi kamatayan ang nakikita natin. Ang nakikita natin ay ang buong pusong paghahandog ni Jesus ng buhay, ng paghahandog ni Jesus ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hindi ba? Kaya para sa atin din, bilang Kristiyano, may espesyal na lugar lagi ang krus sa atin. Ang iba may suot na krus, ang iba nasa bahay, nakasabit sa kanilang pinto o sa kanilang altar. Ang krus ni Jesus, ang krus ng pagliligtas, ang krus ng pag-aalay. Pero sana tayo din ho bilang Kristiyano na mga sumusunod kay Jesus ay tumahak din sa daan ng krus. Sabi nga ho ni Jesus, ang nais na sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Minsan wag sana nating makita lamang ang krus bilang paghihirap. Pero makita din natin ang krus bilang isang pag-aalay. Si Jesus sa krus, inalay ang buhay. Tayo din po bilang mga Kristiyano na sumusunod sa Kanya, sa ating pagyakap at pagpasan ng ating krus, tayo din ay tumatahak sa buhay ng pag-aalay at paghahandog ng sarili. Huwag kang matakot na ibigay ang sarili mo. Kasi ang taong nagbibigay, sa totoo lang, hindi nawawalan.
Ang taong buong pusong nag-aalay, kahit kailan, hindi nagkukulang. Dahil ang Diyos ang pumupuno at patuloy na nagbibigay sa atin. Kaya magandang itanong, ano ba sa panahon ngayon, sa iyo ngayon, saan ka tinatawag ni Jesus para ialay ang iyong sarili? Yung iba siguro naiisip, Father, tinatawag ako ni Jesus para ialay ang sarili ko para sa pamilya ko. Kaya ka nagtsatsaga sa pagtatrabaho, kahit nakakapagod, kahit minsan hindi madali, nagpupursigi sa iyong buhay. Yun ang pag-aalay mo. At doon ka nagbibigay parangal sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pag-aalay ng sarili. Sana ho tayo bilang Kristiyano ay wag lang nating tanghalin ang krus. Wag lang nating ilagay sa ating mga dibdib pag tayo minsan nagtatanda ng krus. Kundi tayo din ay nagpapahayag ng ating pananampalataya kay Jesus na ating manunubos. At ganon din nagpapahayag ng ating pagsunod kay Jesus sa ating pagbitbit ng krus sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang buhay ng pag-aalay, ang buhay na pagtalima sa utos ng Diyos. Amen.